po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng aumento na kawani ng pamahalaan. Saan mo kukunin ang pera? At ano ang poder mo? Para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval. Think about it. Abangan. Sayang naman, sabi nila. Sayang, pogi points na sana. Hindi naman sayang, di ba? Hindi. Pwedeng gawin. Pero Congress must appropriate. Dapat pala bago nag-anunsyo, yung sure na merong pondo. Okay. Kasi because the wordings itself, attorney, di ba? Batiin ko si Attorney Paul Bongco. Good morning, Attorney Paul Bongco. Si Attorney Bernie Pajares at Attorney Karina Cuevas. Magandang umaga mga attorney. Good morning po. Tama. Okay. Well noted. Sige. Noted po yan. Pero ito na mga kapatid, marami pa tayong ibang mga pag-uusapan at mga balitang inaabangan ninyo susunod na sa News 5. Siguro ang iba nag-aabang ng agad dito sa resignation ni Sec Babes. Pero bago po yan, ito mas malapit-lapit muna ho sa ating pong sikmura. Ang sabi po ng DA, magmanok na lang kayo. Bakit? Mataas ang presyo ng galunggong Mas Alam mo, mataas pa yung presyo ng galunggong kaysa sa manok. Alam mo, yung galunggong na yan, girl, tanong mo si Mama Tess mo at si Papa Cesar mo. Nung panahon po ng unang EDSA Revolution, yung galunggong na yan, mga kapatid, ang laging bahagi po ng talumpati ni Tita Cory. Dahil? Ang sinasabi niya, ang presyo ng galunggong nung panahon bago mag martial law at during the martial law years, no, kung gaano kababa. Pero nung nanungkulan na si Marcos Sr., alagang ang taas na ng presyo ng galunggong. Yun ang panuntunan po. Kasi ang galunggong, dati-rati po, ang sinasabi po na isa sa mga, kumbaga kasi ngayon ang tuyo mas mahal mahal ang tuyo. Ang galunggong po, para bagang siya ang simbolo sa pagkain ng mga pangkaraniwan, ng mga mahihirap. Galunggong. Dati-rati yun, galunggong. Ngayon, magkano na ang galunggong? Nako, ito na mga kapatid. Dito po sa pantay presyo, umaabot po ito ng 350 hanggang 380 pesos. Pero may mga palengke din na 400 pesos per kilo ang bentahan nitong galunggong. Meron pong mga palengke na 350 ang presyuhan. Galunggong, hindi ho natin alam kung yan ba imported pa kasi meron na pong imported na galunggong. No? Well, same price. Okay. Ganun din. 310 to 300 pesos itong So, imported. mas mura pa ang galunggong, mga kapatid, sa manok. Mas mura ang manok. Mas mura pa ang manok sa galunggong. Correct. Kaya nga sabi ng ating DA Secretary, magmanok na lang muna kayo. Ganon. Hindi nila susolusyonan yung mataas na presyo. Malamang mag-MSRP na naman sila. Opo. Ito nga yung katotohanan, mga kapatid, na hindi natin maitatanggi na ang presyo ng bilihin para sa ating pagkain nagmamahalan. Kaya din po ngayon, kung pupuntahan po natin, yung maaari mo namang, kumbaga, yung importante, mawala na po yung ulam, may kanin ka. Eto po, mga kapatid, kapansin-pansin nga po na ang presyuhan po maging ng local at imported rice ay pagkamahal na Mawalang galang lang kasi po ang sinasabi po dito ng DA, yung well-milled po nila, ano po itsura at lasa nito. Diba? Yung pong maayos-ayos dito na bigas, girls na local, 52 daw po yung pinaka well-milled. Kumbaga nag-average. Pero yung pong maganda-gandang klase, 60 pesos. Pati po yung imported, halos pareho po ng presyo. Kaya wag na ho natin itanggi pa na sa ngayon, itong staple natin may problema din sa presyuhan. Bakit kaya? Talaga bang kinakaya po? Magpakatotoo tayo dito. Talaga bang kinakaya ng local natin na supply? Yan di po magandang malaman natin eventually po, no? Kasi nga ngayon po magpapasko, hindi na importante muna pag-usapan kung ano yung Noche Buena. Importante, may kanin ka ba? Hindi po ba? Tama. Okay, sige. So, yun muna ang una para sa mga pamilyang Pilipino. May bigas ka ba sa bahay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. So mga kapatid, ang bilis nga po ng oras. Eto muna. Yung sa ICI, mamaya tayo po'y kakausap ng ilang pong mga magsasabi po sa atin ano ho ba ang implikasyon nito ngayon sa mga usapin po that the ICI is dead. May mga gano'n po sinasabi, di po ba? Pero, well, we saw this coming. Ito pong resignation ni Secretary Babe Singson. Wala pa siyang as in pagharap sa media at sinasabi ang kanyang dahilan.
Pero ako po naman, ngayon pala nag-iisip na hindi po naman yan magdadagdag siguro po ng pait, no, ng hapdi sa problema ho ngayon ng Malacanang. Ha? Itong kanilang problema ngayon to survive ang kanilang pong remaining 2 years. 2 taon. Opo, ng panunungkulan. But definitely po mga kapatid, oo. Alam na po natin siguro, nararamdaman na po natin dito ang totoong dahilan dito. At salamat nga din po dahil sa, kumbaga, aalis siya ng ICI with his integrity and image intact. Hindi ba? Kasi mahirap yung, mahirap yung galing ka sa pribadong sektor, ganda ng buhay mo, nananahimik ka, and ikaw pumayag para sa bayan, and then pagkatapos ang nangyari, nagkaroon pa ng, ng mantsa. Oo, ang iyong pinangalagaan na integridad. So, Secretary Babes, maligayang bati po sa inyo, sa inyong desisyon po na ito. Ikaw, ano ba ang naiisip mo nung unang mabalitaan mo na confirmed na nag-resign na nga si Sec Babes? Hindi ako nagulat kasi among the commissioners na itong Independent Infrastructure for Commission, para sa akin lang ito, sariling opinion ko, siya yung may... Infrastructure for Commission? Independent nagkalabo-rambol. Commission for Infrastructure or ICI. Para lang sa akin ito, kasi yung iba pwedeng hindi ganun ang tingin nila. For me, siya yung may yung kredibilidad pagdating sa mga commissioners, hindi natin matatawaran yan. So para sa kanila, sa kanilang tatlo, para sa akin, na nandun siya, medyo aasa ako na magiging patas yung magiging investigasyon. Pero ngayon, nawala na siya. Nung nandun nga siya, nag-iisip na tayo nawala ng fairness, na meron ng mga itinatago. What more pa ngayon, nawala na, itong si dating DPWH Secretary Babes Singson. Di naman natin sinasabi na yung mga naiwan doon ay hindi patas o hindi aayusin yung kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi ito ang unang beses na may nag-resign. Naalala niyo po ba? Si Mayor Benji Magalong. Hindi po ba nag-resign din siya? Pero nagkaroon ng problema noon sa kanya sa Malacanang. Dahil naalala niyo yung sinabi niya na, I struck a nerve. So napapaisip tuloy ako ngayon. Talaga bang stress at yung edad ang dahilan kung bakit nag-resign itong si Babe Singson katulad ng sinasabi ng ICI? O naman baka kapareho ng punto ni Benji Magalong. Baka naman meron siyang mga malalaking isda na gustong maisama sa mga makakasuhan at iimbestigahan. Pero may pumipigil. Wow. O di parang lalabas na naman ngayon para sa iba na talagang itong ICI extension lang ng opisina ng Pangulong Marcos Jr. Yun naman po ay sa aking opinion lamang. At ito ay hindi maganda for the image of the president because they kept on saying na ang ICI ay independent. Ngayon, ang tanong, malaking tanong, sinong ipapalit niya? Crucial yun ha. Kasi kapag naglagay ka dyan ng hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, tapos ka. Kasi ngayon pa lang meron ng malaking tanong dun sa independent ba talaga sila? Ano bang ginagawa nila na hindi na ginagawa ng ombudsman ngayon? Para saan ba kayo dyan, ICI? Puro lang kayo referral. Kahapon may mga referrals na naman sila. Sige po At yan po naman po sabi nga, ginagawa lang natin ang lahat ng mga opinyon tungkol po dito sa ICI na ito. Ang ating lamang po sa ngayon, mga kapatid, ay ang pagiging matalino sa mga balitang ito. At kayo-kayo na ho mismo din ay mag-isip, no? So, bago natin to iwan tong ICI na ito, mabilis lang po mga kapatid. Sa sinasabi po ni Chacha na may referral ho na naman sila kahapon. Kasi nga may something talaga dito sa ICI na ito. Pansinin po ninyo ito ho naman maaari nyo hong i-research na mabilis at madali. Kahapon nagrekomenda sila ng kaso plunder, di ba? Tama, laban kay former Senator Bong Revilla. Fine. Pero ano basis nila? Ano ang hawak nilang ebidensya? Opo, ang sabi nga po sa kampo ni Bong Revilla, hindi nyo kami inimbitahan Gusto namin humarap dyan Tama? Yes. Ngayon, sa laman ng balita, kasi hindi pa available mismo yung referral mo, yung kaakibat nitong dokumento, sa affidavit na naman ni Roberto Bernardo. Doon ang pinanggagalingan. So kung doon ka nagbabase, ilan doon? Okay? Ang mga idinadawit ni Bernardo na meron siyang personal knowledge. Hindi ba? So bakit si Revilla lang? Bakit yung iba hindi? Di po ba kung ang pagbabasihan mo ay the same document and the same statement delivered in the Senate Blue Ribbon Committee? So there's something na para bagang lumalabas dito na
Parang clearinghouse kayo. Diba para kayong nilikha, hindi talaga para mag-imbestiga ng malaliman, kung hindi, to influence the narrative. To be able to feed the public ng manakanakang impormasyon na may ginagawa ang gobyernong Marcos na iniimbestigahan daw ang mga sangkot dito, and eventually, ang tunay na mag-iimbestiga, ombudsman pa rin, pero pang-usapan sa balita, yung referral ng ICI. So kumbaga, may sinisino, may pinipili. Hindi po ba? Think about it. Anak ka ng And now we are all thinking, something fishy. There's something. Yeah. Okay. Anyway, kaya nga po salamat po at wala na po si Babe Singson dyan. Kaya medyo sa akin lang, mas malaya akong masasabi gusto kong sabihin kasi nga nung una, dahil po kay Sec Babes, talaga naman nangingimi ka pa kasi nandidiyan siya at inaasahan nga natin na siya ang magiging fiscalizer kumbaga at magsasabing talaga ng katotohanan. Anyway, eto po muna Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga naghihirap ng mga uri manggagawa, eto po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, anong kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personnel sa gobyerno, Armed Forces, PMP at iba pa. Tama, it will be in three tranches starting po next year 2026. At hindi lang yun itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, Oo. sige. So, yan po ang... Timing na timing Opo. Yan po ang sinasabi mga kapatid kahapon ng Presidente. Siya mismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi niya dito sa anunsyo ng Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating Presidente para magsabi niyan at magdesisyon yan? Meron siyang executive order na inilabas. Okay, executive order number 107. Okay, okay. Sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright? 3 tranches daw po ito. Pinag-uusapan dito, billion Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Eto na po, ito yung catchphrase dito mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Hindi natin po ito sa hindi gusto pero ito lang po. Tandaan natin that the authority to appropriate public funds comes solely sa poder ng Congress. Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Simula sa susunod na taon, ang mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun-ganun na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng Presidente. Hindi ka pa pwedeng magsabi na magmula ngayon, ang lahat ng mga kawani, ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses magkakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order. Hindi po pwede yan, with all due respect. And I'm sure the President na dating congressman at senador, alam na alam yan. The power of the purse emanates from Congress. So tanong natin dito ngayon. Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 GAA and any other available appropriations, subject to relevant, etc., etc. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember? True. Itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama. Sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. Doble ko yan, sweldo ninyo. Oo. Naalala mo? Tama. Natupad. Oo, correct. Natupad. Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang value niyan is a regular
Republic Act, Act of Congress. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa mga kapatid ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat kasi nung una nang makita itong balitang ito ng iba masaya agad. Pamilya ng mga militar, ng polis, maging ang hanay ng militar at ng mga polis. Pero hintayin pala muna natin kung aaprubahan ito ng Kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag-uusapang budget ngayon for 2026, may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayong narinig eh. Oo. Di ba, wala sa diskusyon, wala sa balita, wala sa diskusyon, wala sa interpellation, wala sa mga sinasabing mga insertions. Wala. Hindi po ba mga kapatid? Pero, alam mo naman dito sa Pilipinas, pagka may gusto, may paraan. Hinalimutan nyo na ba na zero budget nga yung PhilHealth Okay. Baka hahanapan na naman nila. Saan kaya nila kukuhanin yung budget? Babawasan ba nila budget ng Senado, ng Kongreso, kasi dapat nga po si Bato ang siya magdedepensa ng budget ng defense, di ba? At ng uniform personnel, right? Correct. Yes, pero wala siya. Kasi kung si Bato po ang magde-defend dito, ipapangalandakan nila ito. Itong budget na ito. Na meron na talaga. Okay. Oo. Sa mga kapatid, ito ho, inilalatag lang namin ito sa tamang perspective para kayo mag-isip-isip, di ba? Hindi po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng aumento na kawani ng pamahalaan. Saan mo kukunin ng pera? At ano ang poder mo? Para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval. Think about this. Abangan. Sayang naman, sabi nila. Sayang, pogi points na sana. Hindi naman sayang, di ba? Hindi. Pwedeng gawin. Pero Congress must appropriate. Dapat pala bago nag-anunsyo, yung sure na merong pondo. Okay? Kasi because the wordings itself, attorney, di ba? Batiin ko si Attorney Paul Bongko. Good morning, Attorney Paul Bongko. Si Attorney Bernie Pajares at Attorney Karina Cuevas. Magandang umaga mga attorney. Good morning po. Tama. Okay. Well noted. Sige. Noted po yan. Pero ito na mga kapatid, marami pa tayong ibang mga pag-uusapan at mga balitang inaabangan ninyo susunod na sa News 5. Manager's check Sabi nga ni Bossing, sayang. hindi kaya malas yung coaching yan. Actually yun nga din. Baka isipin mo 4 pa lang ang bidders, bukas na po yung bidding yan. Sana madagdagan. Kasi syempre dagdag kita rin ito sa gobyerno. Diba? Sa akin naman kasi it's unwise, no? Para sirain, no? It's very unwise. Hindi yan practical para paggamit na lang sa atin, may ambag naman tayo dun ang sa akin dyan, diba? wala ka kasing choice dyan Kung walang bumili, bababa ng bababa yung presyo. Pero correct. Sa halip na wasakin mo yan, ibenta mo na lamang kung ano yung yung price mataas talaga niya na maaaring ituring ng interesadong tao. Kasi pwede kang magwasak ng ganyan bilang simbolo, di ba? Bilang patunay. Ng mga talagang dito, walang smuggler na makakalusot, walang kotse makakalusot. Pag dumating, wawasakin namin ito. Kunwari. Huwag niyo nawa sa akin. Benta na lang natin. Ngayon po daw, ngayon mga kapatid, mainit. Okay, anyway, sige po, sandali lang ready na ba habang tayo nakantabay po sa atin think about it, tawagan lang natin si Professor Cielo Magno ng ating pong malaman lang ang implikasyon nitong announcement ni Presidente Kasi hindi po ito ganun po lamang po kasimple na binabanggit ko kanina na nag-announce si Presidente, umentuhan po ang sweldo ng ating mga uniform personnel. Actually, meron din po itong significant na sa pasanin ng bayan sa usapin ng pensyon Tandaan natin, yung nakakaligtaan ko yun. Una po dito sa availability of fund and then nga pala, yung pensyon mga kapatid ng ating pong mga uniform personnel. Kasi ngayon pa lang po issue na yan di ba? Yung pera sa pensyon ng mga uniformed personnel po natin na ang sinasabi nga po, dapat makorek natin to kasi bukas makalawa, uubusin ang pera ng bayan. Sa pensyon pa lamang po, nito pong ating, okay na ba siya?
May Oo, bukas workshop na lang. Pwede pa naman natin pag-usapan yan with Professor Shelo Magno. Oo, yung tungkol po dito sa implications nga nito. And is it possible, saan huhugutin kung wala naman po yan sa budget for 2026? Pero kanina narinig mo yung sinabi din ni Tony Lavinia, no, ni attorney. Ang sabi ni Dean, ito daw 2026 budget, sinasabi niya, ang dami pa rin daw unprogrammed appropriations. Tinatawag niyang parang same daw ito, similar with flood control projects. Okay. Nahanapan nila ng butas yan. Yun ang Okay. sinasabi niya. Sige. But anyway, muli po nating lagi pong pinagkakadiinan na hindi po tayo tutol dito po sa benepisyong ito. Pero ang atin lang po ay doon po sa katotohanan lamang. Di po ba? Kung bakit po biglang ito inanunsyo, wala ho kasi namang pong batas na nagbibigay po nito. Meron po tayong kaukulang tinatawag na Salary Standardization Act. Yan po by tranches yan. Okay, sa mga kawani ng gobyerno, by salary grade. Pero diyan po, hindi kasama itong ating uniform personnel. Okay? So, ngayon, yan po, inaayos yung budget na iyan taon-taon. Pati po yung pangangailangan nga. Kasi nga po, kahit na yung COVID benefits po ng health workers, di ba? Ang kinakatwiran, yung PhilHealth Fund daw po, doon kinuha yung pambayad sa kanila, utang po. Yun, pinagtrabahuan yun. Di ba? Yun po, risk yun ng mga manggagawa po sa kalusugan. Pero utang ng gobyerno, tagal mabayaran. At hanggang ngayon yata, may utang pa po sila. May konti pang sinisingil. Oo. Ngayon po, ito. Nangangako ka na may ganito kang ibibigay. Di po ba? Oo. Noong pong 2020 pa lang, ano yan? Ito, nung 2020, may binabanggit dito. 9 trillion na yung pong unfunded liability. Ito po mga kapatid ay yung pong sinasabi daw po na pangitain sa pensyon ng mga uniformadong personnel sa ating pong gobyerno. Maganda pong pag-usapan natin to some other time, okay? Nang sa ganun po maintindihan po ninyo ang implikasyon nito. Kasi ang rule dyan, kung magkano ang tinanggap nung nagretiro sa Armed Forces o Police, okay, yun din po ang pensyon na kanyang tatanggapin. So ibig sabihin, habang itinataas mo yan, pataas na rin po ng pataas yung pensyon na tatanggapin ng mga nagretiro na miyembro ng AFP o ng PNP, ng BJMP at ng NAMRIA. Alright? So, muli po, hindi ito ganun kasimple. Kaya nga po, ang tanong din, sino nag-advise dito sa Presidente? Nakakayanin natin ito? O baka naman sinasabi, sir, bahala na yung susunod na administrasyon. Nako. Sir, bahala na. Importante, we survive. Pogi ka. Think about it. Abangan po, hopefully po, tayo po'y makapaghahatid na ng ating pinaghandaan na Think About It. Ay nako, ang daming isyong pambayan today at kami po humihingi ng pangumanhin kasi po mostly political. Kasi nga po, let's face it, ito ang pinakamalaking problema natin ngayon. Usaping political na ang may likha mga kapatid ay mga taong gobyerno. As usual, ang problema ng bayan na ito ay mga taong gobyerno. Dito tayo sa totoo. At ang taong bayan nagpapakahirap para sa mga taong gobyerno. Abangan niyo po maya-mayang kaunti mga kapatid ang ating Think About It episode na ang title ay Magpakahirap para sa mga korap. Maya-maya po yan dito pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.